magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Lourdes Vera. Wala po ang ating Tita Denise Tan. Romakit lang ng slight. Shibanet kasi ang bigayan dito sa Afternoon Delight. Alright, Shibanet can mean many things. Ibig sabihin pa, pwedeng sobra-sobra, pwedeng sakto lang. Pero wala nga ating Tita Denise Tan. Pero today, I will still be in good company. Welcome sa isa sa mga host po ng Sa Totoo Lang on 1PH. Kung dati sa wag po, mga titohan doon, titahan ang 1PH. Totoo lang, kasama po natin ating Tita Chicky Vergel. Hindi pa kailangan. Pwede bang ate? Mas younger naman. Para mas ano sa tema, manang. Manang. Hindi, ano? Mana Chiki. Ayan. Oh. Bisaya. Welcome, Chiki. Salamat sa pagsalo. Yes. Well, my pleasure, actually. Yung mga audience mo ba dito? Actually, kanina tanungin sana kita, yung mga audience mo ba dito nanonood ng Tagalog News, ng 1PH? Pero, sigurado yan. Since Taglish tayo, the answer is obvious, mga kapatid. Daghan Bisaya sa Pilipinas. Daghan kayo. Tinuod bitaw na. Di ba yung isang programa nga, may talk show sila for Bisdaks. Mga Bisdak. Mukhang click. Oh. Ang daming Bisaya talaga. Bisdak is Bisayang dako. Bisayang dako. Kami kilala kong Bisayang dako, maliit na babae. Totoo yan. Ako kilala ko rin siya. Oo, but ika nga, it's not in the size, but saan nga ba? How you say it? Ganun ba yun? Okay, andito tayo sa exciting part. Ang kainan portion at ang delight natin for this Friday. Salamat na lang po at si Chiki mismo ang nag-request at pinagbigyan. Ang ating delight of the day ay mango sticky rice. Ayun. Yes. Oh my God. Okay, bakit ka ba mahilig sa mango sticky rice? Okay, actually, Lourdes and guys na nanonood dyan, hindi talaga ako mahilig sa kakanin, except for mango sticky rice. Mango sticky rice and also yung sa mga Cebuano, ang budbud ba? You know, it's a long, parang elongated siya, na parang sticky rice din, na you eat with native chocolate. Yun. So anyway, back to this, wala tayo sa Cebu So parang deconstruction lang din siya ng Suman Biko. Pero ang kaibahan kasi niya, yung fresh mango. Yes, fresh mango, tapos meron siyang dati, akala ko kondensada. Hindi pala kondensada, Hindi. Coconut milk. Coconut milk. It can be canned or fresh coconut milk. Yes, at hindi yung simple-simple lang. Meron siyang eksakto lang na may konting asin, konting asukal. Correct. Na hindi mo maintindihan. And those are sesame seeds ba siya? Or no, it's glutinous rice. No. Yung mga yung nasa kanabang nasa murag sesame seeds good na. Yeah. The one on top, like sprinkled, yung rice po niya is sprinkled with what seems like sesame seeds. So yung rice po niya is glutinous rice, not in the sense na sugary rice, but more of glutinous as in glue, as in sticky. Nako, alam mo ba, di ba sa Bangkok, ito yung pinipilahan ng mga tao sa kalye yan. Yes, totoo yan. Let's see, kung talagang ang taste nito ay at par. You be the judge. Yeah. Oo. Pero, alam mo, minsan may mga hindi magbebenta kasi sabi mango not good. Kung hindi maganda yung pagkakahinog ng mangga, they will not sell it daw or parang they would rather not serve it to you. Yun ang sabi nila. Masisira kasi yung masisira yung impression mo. But the good thing for me, personally lang, itong sa mango sticky rice. Kasi mango, you expect it to be really sweet, di ba? Nice and sweet. But the thing is, kung hindi man masyadong sweet, may kasi yung sticky rice tsaka yung coconut milk makes up for it. So, pwede rin, at least may may safety net pagdating sa taste. Alam mo, sana i-explore natin yung mga gumagawa ng ating mga kakanina. Mag-explore din ang mga ganitong uri ng deconstruction at itry dalihin ang mga traditional delicacies natin to the modern era. Yeah. Parang ganito. May naisip ka ba? Yung moron. Ewan kung alam mo yung moron. No Ano yung moron? Well, it's mostly waray. Chocolatey siya na may peanuts sa loob. Okay. Sa akin, malaki ang potential niya na maging hit sa buong Pilipinas. At internationally din. I swear, pag nakachamba ako, dalangatan ng ikakatawa nga lang yung pangalan. Moron. Be careful lang dun sa tensing. Sa tense. Which syllable do you put emphasis? Alright. Gets nyo na. Pwede pa bang
Pwede naman yata kumain dito. Oh, Gusto ko go makita yung tayo. reaction mo kung adverse. Naku, buti na lang hindi spaghetti yung ni-request natin. Kasi yun talaga yung test. Kapag nag-date po kayo, kainin nyo ng spaghetti. Tingnan nyo Huwag kayo o-order din ng squid. Oh. Lalong-lalo na kung magte-testify kayo sa Kongreso. At kung ano man. Alright, umpisa natin ang balitaan habang tinitikman at hinuhusgahan ng ating Tita Chiki. Ang mango sticky rice. Umpisa natin ang balitaan. Sa latest tungkol kay dismissed Bamban Mayor Alice Go, the Pasig Regional Trial Court Branch 167 has ordered her arrest along with several others over qualified human trafficking. The non-bailable case will be tried in Pasig following the preliminary investigation at the Justice Department. Also arrested are Go's business partners. These are Huang Jiang, the so-called big boss of all Pogo bosses, and Zhang Ru Jin and Lin Baoying, who also have money laundering cases in Singapore. Arrest warrants are also out for officials and incorporators of the raided Pogo companies, Hong Sheng and Zun Yuan Technology, all located in Bamban, Tarlac. Meantime, the Pasig Regional Trial Court, or RTC, has ordered the transfer of Alice Guo from the PNP custodial facility in Camp Crame to the Pasig City Jail. The orders come on the same that Guo is arraigned in a Valenzuela court, this time for graft and corruption charges. Ayan, so abangan natin. Mukhang wala na yata. May susunod pa ba mga hearings? Kasi more of the same na lang din naman yung mga tinatanong. Oh, tsaka wala rin naman tayong substantial na nakukuha eh. Kasi either, actually nasabi ko nga kanina sa branch, either hindi pwede magsalita dahil may kaso, nakalimutan kung ano yung isasagot, or scared for her safety. Correct. Either way, mukhang yung pwedeng mapiga, napiga na. Dead end na. Oh, dead end na. Kaya nga, puro mga memes na lang ginagawa ng mga tao ngayon, di ba? Oo, pinagtripan dito yung buhok naman ni Cassie. Oo, nakita ko yun. At alam mo, nagagawa talaga ng paglalagay ng soundtrack, yung background music, ano? Isang simpleng titigan lang, an editing na angkop at lagyan mo ng music, iba na. Yan ang talagang effect na yung Soviet montage effect na tinatawag nila. Okay. So Alice Go was just at the House Quad Committee hearing yesterday, and once again, she is cited in contempt for lying to lawmakers. That story and more from News 5 correspondent Marian Enriquez. I move to cite Alice Go in contempt. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Dahil daw sa kakaiwas na sagutin ang kanilang mga tanong, ipinakontempt ng House Quad Committee si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kabilang na kung sino ang umano'y dating PNP chief at opisyal ng immigration na tumulong sa kanilang makalabas ng bansa. Your Honor, wala pong local government, wala rin pong PNP. Aniya, foreigner ang tumulong para makatakas siya. Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin. Kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Kinuwestiyon din ang pagka-Pilipino ni Alice Guo. Ako po ay isang Filipino po. Pero iniibig niyo po ang Pilipinas? Hindi po. Sorry po, ang intindi ko po iniipit. Iniibig ko po. Love ko po ang Philippines po. Pero tumanggi na siyang sagutin kung ginamit niya ang Chinese passport ni Go Waping. I have 8 pending cases on the court. I invoke my right against self-incrimination. Ganyan din ang sagot ni Alice Guo sa ipinakitang pahayagan ng Philippine-Chinese community na kinocongratulate siya bilang unang Chinese mayor ng Bamban. For that question po, I think I cannot answer. I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. Dahil puno na sa detention facility ng Kamara, posibleng sa iisang kwarto sila ikulong ni Cassandra Ong, ang incorporator ng Whirlwind Corporation kung sakali. Hindi naman napigilan ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na maging emosyonal sa pagdinig ng House Quad Committee. Naungkat kasi uli ang dinanas daw niyang hirap matapos mapasama sa 2017 Unverified Drug Watch List ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Pumunta si Mabilog sa Japan at noong August 2017, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP Regional Director at inimbitahan siya sa Camp Crame. Nakausap din niya si nooy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nagsabing tutulungan siyang makauwi sa Pilipinas dahil naniniwala siyang inosente ang alkalde. Pero makalipas ang ilang minuto, may isa pa raw general na tumawag kay Mabilog para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. 7 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Senator De La Rosa na pinapunta niya nga si Mabilog sa Crame at sinigurong walang mangyayaring masama sa kanya. Pero hindi raw kapanipaniwala na papupuntahin niya ang dating alkalde sa Crame para lang patayin. Tingin naman ni Mabilog, politika ang dahilan kaya isinama siya sa drug watch list. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Yes, Your Honor. I believe that, Your Honor. Natanong din si Mabilog kung sino ang opposition senators at dating presidential candidate na gustong palabasing drug lords. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Wala pang pahayag tungkol dyan sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas. Iimbitahan naman sa pagdinig sa susunod na linggo ang panganay na anak ni Digong na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Matapos din itong mag-request na matanong ang resource persons. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. At this point, let's see some stories on social media. On the Philippine Star, local government units in Metro Manila asked Pag-asa to release weather reports at 3:30 a.m. during bad weather. That's so that they'll know if classes and work need to be suspended. Okay, sa LGUs, ano? Oo. Ang weird din kasi na, at ito talaga hindi imposible, Chiki. Ang weather minsan sa Quezon City, iba sa nangyayari sa Mandaluyong. Totoo. Pero pag may disturbance, halimbawa kung may tagbagyo na magtatagal, I think kaya itong isyong ito pinag-uusapan kasi the other, or 2 days ago, di ba? Nagsuspend ang klaseng LGUs pero sun is shining right outside. So, what's the explanation? Hindi, ibig sabihin, ang forecast naman kasi ay hindi siya perfect science. Yes, it's weather. It's weather, so maaring mga factors and maraming mga permutations, ano, na maaaring maka-affect sa outcome. So, kaya nga, usually, talagang iniiwan na lang sa LGUs yung decision talaga, no? Nasa local mayor. And again, may mga automatics like pag signal number 1, na hindi rin naman kasi accurate din na sukatan kasi minsan, hindi mo kailangan ng malakas sa wind signal. Pag ang ulan naman ay bumuhos, rainfall warning, maganda rin siguro tanongin ng mga sarili natin kung naiintindihan ba natin yung significance sa mga red, yellow, pink, kung anumang kulay ng rainbow, yung mga nasa rainfall signals. It's a good point, no? Yung ni-raise ni Lord tuloy. Ni Lord, guys. Ni Lord na rin siguro. Ni Lord na, iba-iba yung weather in different cities. Dito, within Metro Manila, no? Tapos sasabihin nyo, bakit suspendido dito sa lungsod na ito, pero dito hindi. Kasi sometimes kahit andyan yung konting ulan lang, baha. And I think a lot of the suspensions are really dependent dun sa, kasi hindi makalarga yung mga kotse, di ba? Hindi makapunta sa school, hindi makapunta sa mga trabaho nila, yung mga tao. Isang issue rin kasi, nag-declare ng, alam mo, yung may pamangkin ako, nalaman niya lang na walang pasok. Doon sa school, hindi raw sinabi sa kanila. At pinapasok pa siya ng guard. So, kumbaga, nag-antay ng matagal yung anak nila at sana may group chat at efficient sana yung group chat kasi ang mga taong wala sa group chat, ano nangyayari? Wala. Nababasa Outside, sa ulan. Oo. Outside the Kulambo. Exactly. Outside the tent, thereby magkakadengue kayo lahat. Oh.
Pero oo, maganda nga sana kung 3:30 a.m. ay mailabas na yung mga notice. Kasi, I mean, it's a common complaint, no? Na bakit ngayon lang? Nakapunta na, nakaalis na yung anak ko, papunta ng school, or andito na ako sa trabaho. Tapos ngayon, I wasted all that time. I have to go back home. Parang ganun. Oo. Yung erring on the side of caution siguro, yung inano na iba na, at least, di ba, mabuti na nasa mall na lang kayo lahat kaysa nag-declare tayo na may pasok, tapos naipit pa kayo sa baha, mga ganyan. Yeah. Oh, pero Pag walang pasok, mahirap pumunta sa mall. before I forget, Yes. I remember last week, no, sabi ng Pag-asa ay magkakaroon na sila ng AI. AI-aided na yung forecast nila. So what would be like, let's say, I don't remember the number of days, no? Pero for example lang, what would be a forecast na 1 week magiging ilang hours na lang or ilang days, something like that. Basically, the point is it will be shortened na yung forecast. So, mas real-time na. Yun. Maganda yun kung ganon. Oo. At actually, pag mayroong weather disturbance, lalo na pag may mga typhoon wind signals, mas umiigsi yung forecast time kasi mas malapit na. At mas napipredict with greater accuracy kasi mas malapit na nga sa ano. No? Pero again, minsan kasi yung person in charge ng pagdedeklara kung may pasok o wala, minsan is easily persuaded by yung factors. Halimbawa, sa area niya, kunyari mabaha, malakas ang ulan, pero doon sa kabilang panig, halimbawa, ng syudad, iba pala. So, minsan pakiramdam niya, alam di ba, parang may ganun eh, ayoko, hindi parang kumbaga. We don't want to use the word bias, pero... Yes. No, well, bias in a particular, tama. Sa tama point yan. of view niya, yeah. Bias sa point of view niya, hindi niya alam na baka sa iba ay, of course, iba yung weather. Pero again, ang weird lang, Chiki, na kung makita mo sa mapa ng Luzon, kung gaano lang kaliit ang Metro Manila, di ba? Mas malaki pa yung mga karatig provinces like Laguna, Cavite, etc., Rizal. Nagsisiksikan tayo lahat sa isang isthmus lang, oh. Isthmus. Sinabi ko talaga yung word niya. Grabe, hindi mo ba i-explain yan? Para sa mga nagsasabi nga, grabe naman to, highfalutin naman. Hindi. Pag nakita nyo, ayun yung isthmus na sinasabi niya. Oh, kung halimbawa, kung crispy pata halimbawa ang mapa, no, ng Luzon, yung bahagi doon ng pinakamanipis, yun ang Metro Manila. At isipin mo, nagsisiksikan tayo lahat dyan. Oo. Andito kasi lahat. Convenience and andyan yung source of living. Yeah, pero bordered on both sides by water. Yes. Okay. So, speaking of water, walang kinalaman sa water. Itong susunod nating pag-uusapan. Why? What is it? 50 years of the Metro Manila Film Festival. What's in it for me? For us? Gusto mo ba ng 50 classic Filipino movies for 50 pesos in celebration of the festival's 50th anniversary? Witty ha? You are gold. Ika nga. Alam mo, interesting din, Chiki, kasi pag nakita mo yung line-up, very well curated siya, no? So, meron siyang mixture ng mga, sabihin natin yung mga art house Pinoy films, no? Insang, of course, social realism, andyan yung mga Crying Ladies, andyan yung Minsan Isang Gamo-Gamo ni, ang pangalang kapatid ni Ninoy, Lupita Kashiwahara, andyan yung Moral Himala, Moises Padilla Story. Alam mo, ito gusto ko mapanood sa big screen to. Si Jerry De Leon. Hindi mo talaga minention yung Mano Po. Very popular yan. Yung number 2, oh. Popular, oh. Hindi naman ranking yan. Wala namang ranking yan. Okay, ano lang to? Pero, just very random or from latest to... Hindi rin eh, no? Parang hindi. Random eh, Kasi no? mas isa sa mga luma rito yung Moises Padilla Story. Kung mangarap ka't magising, para sa akin, one of the best love stories of all time. Walang sinabi yung mga lost in translation ng mga ganyan-ganyan. At yung mga in the mood for love ninyo, naunang kung mangarap ka't magising. Next, Shake Rattle, of course. 2. Mas gusto ko pa rin yung 1. Baka walang mga R18 dyan eh, no? Meron ba? R18. Baka yung Shake Rattle, maaari, ano? Okay. Kasi 2. Okay, 2. Hindi ko maalala kung ano yung Shake, Rattle, and Roll 2. Pero... Ito yata yung may Manilyn Reyes. Si Tiyanak ba to? Tama ba ako? Parang aswang. Nanghuhula aswang. Oo, Okay. Yung sa part 1, yung kay Peke Galiaga, of course, yan yung may
Manananggal. Okay. Starring Herbert Bautista. Sige, sa si third Tiyanak lang episode. alam ko dyan eh. Mga bilang ko. Oo. Ito, ang Atchay ay, ano yan, Nora Honor, of course. Ito, para sa akin, yung Asyong Salonga. I'm talking about Sunday Beauty Queen ako. Chiki, pag napanood mo yan. So, what is it about, Sunday Beauty Queen? Docu A siya, beauty actually. queen? Yes. Tungkol sa mga domestic workers sa Hong Kong. And every Sunday, meron silang mga pageant. Okay. If you've been to Hong Kong sa Chater Road, Yes, diba? yes. Yung kanilang mga gatherings doon. Oo. Tuwing linggo nga. At malamang sa atin parang, ano mga trip dito mga ate natin? It is a cry for recognition that I remain human in the face of absolute human degradation. Okay, maaaring pupunas ako ng inidoro ng mga... Pero pagdating ng Sunday, maganda ako. Pagdating ng Sunday, reyna ako. Alam mo, grabe ang kwento. Grabe ang... Dapat magkaroon pa ng maraming ganyang mga documentary films. Babae sa septic tank. Yeah, Yan, this is one also of the great so, comedies din of modern times. I don't know how they classified brutal. classics here, pero obviously mga kapatid, ayan, may Panday 2009. So, it doesn't really have to be classics na tipong 90s and below. So, I don't know kung ano yung criteria sa Not to classics throw dito. shade, pero yung Panday sa akin, yung mga FPJ na Panday lang. Yeah. Okay. Ito, napanood ba yung Brutal? Oo. Hindi pa. Okay, may Darna 1990. Wow, ito, psychedelic classic na very, very, little reference. Ang Bad Banana sa Puting Tabing. Of course, sa Bad Banana sila Christopher De Leon, Johnny Delgado, pero ang direktor niyan ay Peke Galiaga. Wow. Alam mo, nag-trip sila talaga. Anong puting tabing? Yeah, on the silver screen. Oh, Oo. okay, silver screen. Karnal, of course. Tanging Yaman, kung religious ka. Of course, Firefly, ito last year lang. At Bonifacio, unang Pangulo, towards Robin Padilla. Okay, Karma, 80s yata ito. One More Time, Immortal. 90s kids. Okay ka, Ferico. Alam nyo yan. Alam nyo yan, alam mo yan. Ayan, Rainbow 50 na. Sunset. Alright, So, 50. ayan, September 25 to October 15, guys. Magandang combination siya ng mga action, may combination siya ng drama, at may docu ng konti, horror. Maganda, 50 years of the Metro Manila Film Festival. Kulitan to the max ang mga chikiting at sina teacher kasama ang cast ng bagong kapatid serye na Ang Himala ni Nino. Buong puwersa ang TV5 team sa Back to School Grand Activity Day sa Camarin Elementary School sa Caloocan City. Bukod sa masayang meet and greet with the cast, para sa Ang Himala ni Nino, baon ng mga estudyante ang fun at learning experiences. May pabonus pang papremyo na kanilang inuwi. Ang bagong serye ay prequel ng naunang hit kapatid series na Niña Niño na pinagbidahan ni Maha Salvador at Noel Cumia Jr. Bida naman this time si Niño na kapatid ni Niña. Kikilalanin ang mga taong magiging gabay sa paghubog ng kanyang pagkatao at masasaksihan ang unang himala na magbabago sa kanyang buhay. Si Zion Cruz, ang cute at bibong child star na gaganap bilang batang Niño, marami raw natutunan sa kanyang pagganap. Kung paano mga respeto po, tapos kung paano gumalang sa mga nakakatanda. Present din si Kay Brosas na gaganap bilang pangalawang nanay ni Nino. Ito ang official comeback niya on screen after 2 years at ang biggest role na gagampanan niya sa isang teleserye. Parang iba naman, te. Kahit sa katumingin, pare-pareho ang plot. I mean, kundi action and everything, or adaptation, or minsan puro mga mag-asawa, love story. Ngayon naman, balik tayo sa tungkol sa family values and everything on it. Si Carmi Martin, gaganap naman bilang Ma'am Chona, ang mayamang negosyante na gustong angkinin ang bukang liwayway. Ako po yung pampagulo, ako yung kontrabida doon sa bukang liwayway. Pero meron naman ding backstory at alam ko in the end na magiging mabuti rin ako kay Nino.
Present din sina Kitch Minimoto bilang Kuya Biboy, Paulo Angeles bilang si Teacher Noli, Don Chang as Ate Budang, Jay Gonzaga as Kuya Badong, Quinay Mercado as Ate Kakay, at ang dalawang child stars na sina Kenneth Mendoza bilang Butchoy at Achilles Ador bilang Joko. Ang kwelang samahan ng mga bibong child stars at mga dekalibreng artista ang makakasama tuwing umaga sa TV5. Meron po bang ganun? Mahal ako pero aalis siya. Mapapanood ang Himala ni Nino sa September 30, 11:15 a.m. bago ang Itbulaga. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang muka ng balita. Alright, time out muna. Marami kayong kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Okay, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes de Vera. Ako naman po si Chicky Vergel. Thanks for staying with us. Here's a quick rundown of some stories on One News. Yang Jianshin, known as Tony Yang, was arrested at the NAIA Terminal 3 as an undesirable alien. He's the brother of Michael Yang, the economic advisor of former President Rodrigo Duterte. Tony is a Chinese national who had assumed the Filipino name Antonio Magistrado Lim. The Presidential Anti-Organized Crime Commission suspects Yang was just about to flee abroad when he was apprehended. Reuters is reporting that the United States plans to keep its mid-range Typhoon missile system in the Philippines. Washington is still evaluating the missile's feasibility for regional conflicts. Beijing has expressed concerns over the deployment of the system, accusing America of escalating tensions in the region. The cloud cluster east of northern Luzon has developed into a low-pressure area as of 4 a.m. today. Pag-asa is closely monitoring this weather system. Meantime, the southwest monsoon or habagat will bring rains today over some parts of Luzon and Visayas, including Metro Manila. Mindanao will also experience rains brought by localized thunderstorms. Some service areas of Maynilad are experiencing water supply interruptions today. These include Manila, Makati, Pasay, Las Piñas, and Parañaque. Also affected are Cavite City, Bacoor, Imus, Kawit, Noveleta, and Rosario. The interruptions began at 10 p.m. yesterday and will last until 10 in the evening later. Maynilad is currently repairing a major pipeline damage during a drainage construction in Manila. And a recent SWS survey shows that 39% of Filipinos report an improved quality of life over the past year. This figure is the highest since the COVID-19 pandemic. The survey also showed a decrease in those reporting worsened life from 25% to 23%, and those saying their life stayed the same from 45% to 37%. SWS said the poll resulted in a net gainer score of plus 15, which is classified as very high. And once again, the Tulfo brothers are at the top of a 2025 election senatorial preferences survey. Okay, who else made the list? Let's find out from this report. Prominent figures topped the latest senatorial survey conducted by the Octa Research Group. First on the list are brothers Erwin and Ben Tulfo, former Senate President Tito Soto, Senator Bongo, former Senator Ping Lacson, and Senator Bong Revilla. 9 others stand a statistical chance to win for senator, including health advocate Doc Willie Ong, who has recently been diagnosed with cancer.
When asked on Storycon if there's someone else on the horizon, Octa Research Fellow Ranjit Rai mentioned Camille Villar, whose numbers continue to go up. Actually, rare. In our case, it's kind of rare. We've seen double-digit declines, but not double-digit increases. Yes. So there must be. She must spot. I mean, it doesn't look impressive here, no? When you look at it, she's in the top 20. She's not breaking in the top 12. But if the trend continues, she's probably going to break in next quarter, no? As for the Dutertes, Rai said the trend continues to decline. The trend for the Dutertes is going down as far as our Octa surveys are concerned. As far as the senatorial survey is concerned, even with the numbers for the political preference survey. So yun lang, it is but we don't know if it will bounce back, no. The survey was conducted from August 28 to September 2. 1,200 respondents were asked to choose 12 names they will vote for senator if the elections were held that time. For News 5, Gerard de la Peña, We Are One News. Meantime, here are some of the events happening on the political front. In Davao, former President Rodrigo Duterte will lead the assembly of the Partido Democratico Pilipino. He is the chairman of the party, which recently welcomed his son, Davao City Mayor Baste. Traditional opposition coalition Liberal Party also has a gathering today. LP is holding a National Executive Council meeting. The party is headed by Albay Representative Edsa Lagman and chaired by former Senator Kiko Pangilinan. And the Duterte-linked Maiso Group is staging an indignation rally tomorrow to call for the resignation of President Bongbong Marcos. The rally, dubbed Never Again to Marcos Dictatorship, Luksang Bayan 921, will be held simultaneously in Manila, Cebu City, and Davao. Meantime, the Commission on Elections has issued guidelines for online campaigning ahead of the filing of certificates of candidacy for the midterm elections. Full story from News 5 correspondent Mon Gualvez. Inilabas ng COMELEC ang guidelines para sa pangangampanya online sa darating na 2025 midterm elections bago ang filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang 8. Base sa COMELEC resolution, kailangang iparehistro ng mga kandidato ang lahat ng kanilang internet-based campaign platform. Kasama riyan ang mga gagamiting official social media account at pages, websites, podcasts at vlogs na dapat maiparehistro hanggang bago mag-December 13 ngayong taon. Alam natin ang 2025 election onwards, labanan ito ng makabagong teknolohiya, labanan ito ng pwedeng foreign intervention or interference sa pamamagitan ng social media. And therefore, we will not just be sitting ducks here. We will fight, we will regulate, and in order to ensure equal opportunity, equal access for all. Dapat ding maideklara ng tama kung gagamit ng artificial intelligence o AI ang kandidato. Bawal naman ng deepfake o pagmanipula sa mukha at boses ng isang personalidad para magpakalat ng maling impormasyon. Actually, inaamin naman natin na napakahirap talagang i-cover ang lahat. Pero at least, sana ma-appreciate ng mga kababayan natin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ng COMELEC. Doing something to combat yung mga malicious na mga information, fake information, misinformation, and disinformations. Bukod sa mga reklamong isasampa sa COMELEC, pwede rin magmoto propyo ang ahensya o sila na mismo maghahain ng kaso pag may nakitang paglabag. Paglilinaw ng COMELEC, walang specific na bilang ng mga social media account na kailangang iparehistro ng kada kandidato. Isang malaking hamon din kasi sa ahensya ang nasa 15 tauhan lamang ng task force na tututok dito. Pinag-aaralan na rin ng COMELEC na mag-hire o magdagdag pa ng mga tauhan para sa Task Force KKK o Katotohanan, Katapatan at Katarungan. Ang lahat naman ng mga kandidato masasangkot sa paglabag, pagpapaliwanagin at pwedeng makasuhan ng election offense na maaaring magresulta sa kanilang diskwalifikasyon. Muli namang iginiit ng COMELEC sa Kongreso na desidido silang magsagawa ng internet voting sa 2025 para sa mga kababayan natin abroad. Nakakahinayang daw kasi ang bilang ng mga hindi nakakaboto. Noong nakaraang 2022 elections, 600,000 lamang mula sa 1.6 million registered overseas voters o 40.59% ang bumoto. Kaya kahit hindi pa lusot sa Kongreso ang Overseas Electronic Registration and Voting Bill, itutuloy na raw ito ng COMELEC. Sabi pa ni Garcia, makakatipid ang pamahalaan sa internet voting. Kung noong 2022 pumapatak na 758 pesos per head ng budget sa overseas voter, sa internet voting, magiging 74.54 pesos per head na lamang ang budget. Tinitiyak naman doon ng COMELEC na magiging ligtas at may kredibilidad ang pagsasagawa ng internet voting.
Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. You're still watching Afternoon Delight on One News. We're just going on a quick break. And as we do that, here's a report from the Associated Press about early voting for the U.S. Early voting for the 2024 election begins Friday in Democratic vice presidential candidate Tim Walz's home state of Minnesota. Residents of Virginia and South Dakota will also be among the first in the country to cast in-person ballots. In Minnesota, voters can cast an early in-person absentee ballot at county and city election sites between Friday and the day before the election. Minnesota will begin tabulating ballots 19 days before the election, but no totals will be reported by counting machines until polls close on election night. Many early voters may opt for in-person voting instead of mail-in ballots to ensure that their votes get counted. Minnesota Secretary of State Steve Simon and local election officials from across the country warned last week that problems with post office deliveries threaten to disenfranchise voters. In Minnesota and many other states, there's a clear deadline, and the difference of even 1 day delay can mean the difference between a vote counting and not counting. So the stakes are high. Simon urged Minnesotans voting by mail to allow at least a week for their ballots to be delivered. About a dozen more states will begin early in-person voting by mid-October. September 20th, 1519. Ferdinand Magellan sets out from Spain on a voyage to find a western passage to the Spice Islands in Indonesia. The Portuguese explorer is killed in the Philippines, but one of his ships eventually becomes the first to circle the world. 1958. In New York City, a brush with death for the Reverend Martin Luther King Jr. The civil rights leader is seriously wounded when an apparently deranged woman stabs him during an appearance at a department store. King recovers from the attack. 2005. Simon Wiesenthal, the Holocaust survivor who pursued fugitive Nazis for decades after World War II, dies in Vienna, Austria. He was 96 years old. 1934. You have been through this 100 times. I need to know. Where do you find your courage? Sophia Loren, the Italian movie actress who became a global sex symbol, is born in Rome. And 1973. What's billed as the Battle of the Sexes takes place at the Houston Astrodome. That's where tennis star Billie Jean King defeats Bobby Riggs in straight sets. Also that same year, Operator, but could you help me place this call? singer and songwriter Jim Croce dies in a plane crash near Natchitoches, Louisiana. He was 30 years old. Today in history, September 20th, Ed Donahue, The Associated Press. And we're back. You're watching Afternoon Delight. I'm Chicky Verhel. At ako naman po si Lourdes Vera. Alright, Chicky. Yes, one teacher in Isabela came up with a way to promote responsible use of artificial intelligence or AI among his students. Kung paano, eto ang report ni Mobile Journal Marymon Reyes. Sa ilang clicks at type, pwede ka nang makasulat ng essay o iba pang academic outputs gamit ang artificial intelligence. Kaya naman ang isang guro, gumawa ng paraan na hindi ito abusuhin ng kanyang mga estudyante. Pinapadali raw ang gawain kaya usong-uso na sa iba't ibang larangan ang paggamit ng artificial intelligence o AI. Ang ilang AI tools online, lagyan mo lang ng tanong at iba pang impormasyon, wala pang isang minuto, nakakagawa na ng essay. Dahil ginagamit ng AI yung algorithm, kumbaga kung ano yung mga information, yung mga datos na available online or across the internet, chances are kung ano yung lumabas dito sa essay na nabuo ng AI na na-generate dito sa akin, pwede rin siyang lumabas sa ibang tao na gagamit din itong AI. So dito makikita yung sinasabing, hala baka may plagiarism, hala merong pangungopyang nangyayari, at hala
hindi original ang sinulat mo. Kaya ang padalos-dalos na paggamit ng AI ang gustong mabago ni Professor Algin Martinez mula Isabela State University. Research-driven ang mga kursong tinuturo niya tulad ng Rizal Studies, Philippine History at Pop Culture. At crucial dito na mahubog ng mga mag-aaral ang disiplina sa paggawa ng kani-kanilang paperworks. Kaya naman bumuo siya ng AI declaration form para i-disclose ng mga estudyante ang paggamit nito. The very problem is that yung mga estudyante kasi, nagpapasa sila ng output and then kiniklaim nila na that is the original output. But it is created by the artificial intelligence. So, gumawa ko ng format na kung saan they're going to declare yung mga artificial intelligence na ginamit nila, yung reason, and then yung prompt or yung mismong type nila sa AI tools. Kapag hindi ito sinunod at nakita niya na mayroong irresponsible use of AI, mababang grado ang makukuha. Dahil dito, lumabas daw ang intellectual honesty ng mga estudyante at mas nagkakaroon ng open student-teacher communication tungkol sa academic outputs. Hindi naman daw kasi pinagbabawal ni Sir ang paggamit ng AI, pero hinihikayat ang balansing pagkuha ng assistance nito habang naglilimbag ng orihinal na kaisipan. Please be careful of using the artificial intelligence. The AI is not bad. Artificial intelligence is the future. Talagang hindi na natin ito mapipigilan. That's why we should learn to utilize it by following the ethical ways. Sabi nga, with great power comes great responsibility. Magandang gamitin ang teknolohiya, pero huwag daw itong aabusuhin. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Alright, mga kapatid, Tita Chiki, narito tayo sa segment ng Afternoon Delight na paboritong-paborito ng marami, including ang ating Pulitzer Prize winner na Tito Manny Mogato. Ito na po ang I Saw the Signs. Alright, spotted photos from social media. Ang theme ay, sa Bisaya, kaunta. Kaunta, oo. Kain tayo. Ito una, meme, hopya. Minsan pagkain, minsan ikaw. Sa mga hindi nakagets, yung reference po niyan ay isang light moment kahapon sa House Quad Committee hearing. Tinanong si Alice Go kung kumakain daw siya ng hopya. Hindi raw siya kumakain because Filipino citizen daw siya. Okay, may background story pa yan. Sige. The day before that, I think, parang throwing shade si Congressman Abante kay Congressman Marcoleta na nakasagutan niya the day before naman. Right. Kasi nung isang part doon na nagkasigawan sila after that, makikita mo na si Congressman Marcoleta kumuha ng isang pack ng hopya at nung seeing that it's empty, kinrush at ginanon. Naalala ko yun. Oo, di ba? Yeah. So, I think the day after, yung parang pang-asar ni Congressman Abante. At ang joke ng iba, mas uminit yata yung ulo ni Congressman Marcoleta dahil wala nang naman yung hopya. Walang hopya. Yes. Alam na. Ingbitin, mag-sponsor naman kayo doon, no? Alright. Pangalawang hopya, munggo ang caption. Munggo. Ano raw sabi? Munggo. Tita Chiki. Sa bilis ng araw, malalaman mo na lang na Biyernes na pala kapag ito ulam nyo. Pero hindi yan pwede sa pamamahay nila Angela and Diego Castro. Bakit? Source of gout. Hello, Diego. Hi, Jegs. Pero, munggos ato. Munggos, Pero, Bisaya, yes. ano ba ang luto sa inyo? Kasi sa amin, kasi nilalagyan nila na kung ano mga sorts of dried fish. Kaya may funky, undertaste. Yes, usually may ganun, no? Pero hindi ko siya masyadong type. But there's all sorts of things are put in there actually. Yung sa munggos, I just like it munggos. And yung, vegetables usually na nandyan, it's leafy. Well, there's talbos ng kamote. Yeah. Saluyot. Just that. I don't like it with the fish. Pero marami nga ganun. Alam mo ano bagay sa munggo? Chicharon. Naman. Yes. Crushed and put in the munggo. Sorry na sa mga may gout at sorry na rin sa mga, Fridays, pagtitika, sakripisyo, fish only. Sorry po. Talagang, ang munggo ay ginawa sa chicharon. Chicharon ginawa para sa munggo. Okay, ito lang pangatlo. Photo of Sharon Cuneta at sama ninyo. Bakit? Ano to? Sharon Cuneta at ulam. Hindi mo ba alam yung joke?
Hindi eh. Pag isaron ko netam, may tumatawa sa kabila. Oh, sige. Ako talaga magpapaliwanag. Oo, please. Ibig sabihin, isaron mo, take out, take home. Bakit? Balutin mo ako Oh my sa God. liwanag ng iyong Of course. pagmama. At sineryoso ni Ate Shawi yan. May video siya talagang, kinarira niya talaga, may inawi talaga siyang pagkain from a party. Which all of us should. Lalo-lalo na pag yung ulam ay ang salad-salad na ganyan, madaling masira. I-sharon nyo na yan. Alright, kakamustahin ba natin ulit? Alas 3 ni. No, may 3 minutes pa eh. 2:57 pa lang. Ganun ba? Standard Filipino time to. Sorry, mali Standard pala yung Philippine time. Sorry. Ang aking Oris Watch. Okay, sino pa yung mga nandyan, Tita Chiki? Nako, eto na, bubuksan na natin. Ikaw muna. Wala na, Ano na yung akin eh? Okay, nakaklose Pero na. Tita Denise, kung nanonood ka ngayon, Si Ralph Domingo, si Laying na Torres, nabati ko na pala ito kanina. Yes. And of course, our usual, ang daming suki dito sa One News and One PH, no? Carlo Constantino, RJ Abrea, Carlo Bacarizas, Karen Giga, Karen, the other Karen, ang daming Karen. Bacarizas, yeah. Maraming salamat. Tatay ko, tay. Gout. Yun ang masasabi. G-O-U-T. Gout. Alright, tanggalin mo yung G sa gout. G na tayo. Yeah, G na. And that'll do it for us this Friday, September 20. Thanks for watching Afternoon Delight. I'm Chiki Verhel. Thank you, Chiki Verhel. Thank you for having me. Join us again tomorrow. Sana Monday, rib-eye steak ang request mo kung kasama ka namin. Monday, 2 p.m. Ako po si Lourdes de Veira. Siya po si Miss Chiki. Nagsabi siya, have a great weekend, everyone.